Ng Samuel Kapitulo 17. Tinalo ni David si Goliath. Ngayoy pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeka, sa Ephesdamam. At nagpipisan si Saul at ang mga lalaki ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. At nagsitayo ang mga Filisteo sa isang dako sa bundok, at tumayo ang Israel sa kabilang dako sa bundok, at may isang libis sa pagitan nila. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Filisteo na nagngangalang Goliath, taga Gath, na ang taas ay 6 na siko at isang dangkal. At siya'y mayroong isang turbanteng tanso sa kanyang ulo, at siya'y nasusuotan ng isang baluti sa katawan, at ang bigat ng baluti ay 5,000 siklong tanso. At siya'y mayroong kasuotang tanso sa kanyang mga hita, at isang sibat na tanso sa pagitan ng kanyang mga balikat. At ang puluhan ng kanyang sibat ay gaya ng panghabi ng manghahabi, at ang dulo ng kanyang sibat ay may 600 siklong bakal ang bigat, at ang kanyang tagadala ng kalasag ay nauuna sa kanya. At siya'y tumayo at humiyaw sa mga hukbo ng Israel, at nagsabi sa kanila, "Bakit kayo'y lumabas na nagsihanay sa pakikipagbaka? Hindi ba ako'y Filisteo, at kayo'y mga lingkod ni Saul? Pumili kayo ng isang lalaki sa inyo, at pababain ninyo siya sa akin. Kung siya'y makalaban sa akin at mapatay ako, magiging alipin nga ninyo kami, ngunit kung ako'y maneglaban sa kanya, at mapatay ko siya ay magiging alipin nga namin kayo at maglilingkod sa amin." At sinabi ng Filisteo, "Aking hinahamon ang mga hukbo ng Israel sa araw na ito, bigyan ninyo ako ng isang lalaki, upang maglaban kami." At nang marinig ni Saul at ng buong Israel ang mga salitang yaon ng Filisteo, sila'y nang lupaypay, at natakot na mainam. Si David nga ay anak niya ang Efreteo sa Bethlehem, Juda, na ang pangal ay Izay, at may 8 anak, at ang lalaking yaon ay matanda na sa mga kaarawan ni Saul na totoong napakatanda sa gitna ng mga tao. At ang 3 pinakamatandang anak ni Izay ay naparoong sumunod kay Saul sa pakikipagbaka, at ang mga pangalan ng kanyang 3 anak na naparoon sa pakikipagbaka ay si Eliab na panganay, at ang kasunod niya ay si Abinadab, at ang ikatlo ay si Sama. At si David ang bunso, at ang 3 pinakamatanda ay sumunod kay Saul. Ngunit si David ay nagpaparot par ito mula kay Saul upang pasabsaban ang mga tupa ng kanyang ama sa Bethlehem. At lumalapit ang Filisteo sa umaga at hapon, at humarap na 4 na pang-araw. At sinabi ni Izay kay David na kanyang anak, "Dalhin mo ngayon sa iyong mga kapatid ang isang epa nitong trigo na sinangag, at itong sangpang tinapay, at dalhin mong madali sa kampamento, sa iyong mga kapatid. At dalhin mo ang sangpang kesong ito sa kapitan ng kanilang libo, at tingnan mo kung ano ang kalagayan ng iyong mga kapatid, at kumuha ka ng pinakakatunayan." Si Saul nga, at sila at ang lahat ng mga lalaki ng Israel ay nasa libis ng Ela, na nakikipaglaban sa mga Filisteo. At si David ay bumainggong maaga sa kinaumagahan, at iniwan ang tupa na may isang tagapagalaga, at nagdala at yumaon, na gaya ng iniutos sa kanya ni Izay, at siya'y naparoon sa kinaroroonan ng mga karo, habang ang hukbo na lumalabas sa pakikipaglaban ay sumisigaw ng pakikipagbaka. At ang Israel at ang mga Filisteo ay nakahanay na sa pagbabaka, hukbo laban sa hukbo. At iniwan ni David ang kanyang daladalahan sa kamay ng tagapag-ingat ng daladalahan, at tumakbo sa hukbo, at naparoon, at bumati sa kanyang mga kapatid. At sa kanyang pakikipag-usap sa kanila, narito, dumating ang bayani, ang Filisteo na taga Gath, na Goliath ang pangalan, mula sa hanay ng mga Filisteo, at nagsalita ng ayon sa mga gayon ding salita, at narinig ni David. At lahat ng mga lalaki sa Israel pagkakita sa lalaking yaon ay tumakas mula sa kanyang harapan, at natakot na mainam. At ang mga lalaki ng Israel ay nagsabi, "Nakita ba ninyo ang lalaking iyan na sumasampa? Tunay na sumasampa siya upang manghamon sa Israel, at mangyayari, na ang lalaking makapatay sa kanya, ay payayamanan ng hari ng malaking kayamanan, at ibibigay sa kanya ang kanyang anak na babae, at palalayain sa Israel ang sangbahayan ng kanyang ama." At nagsalita si David sa mga lalaking nakatayo sa siping niya, na nagsasabi, "Ano ang gagawin sa lalaking makapatay sa Filisteyong ito, at mag-alis sa Israel ng kagastaang ito? Sapagkat sinong Filisteyong ito na hindi tuli na siya'y humahamon sa mga hukbo ng buhay na Diyos?" At sumagot sa kanya ang bayan, ng ganitong paraan, na sinabi, "Ganito ang gagawin sa lalaki na makapatay sa kanya.
At narinig ni Eliab na kanyang pinakamatandang kapatid, nang siya'y magsalita sa mga lalaki, at ang galit ni Eliab ay nag-alab laban kay David, at kanyang sinabi, "Bakit ka lumusong dito? At kanino mo iniwan ang ilang tupang yaon sa ilang? Talastas ko ang iyong kahambugan, at ang kalikutan ng iyong puso, sapagkat ikaw ay lumusong upang iyong makita ang pagbabaka." At sinabi ni David, "Anong aking ginawa ngayon? Wala bang dahilan?" At tinalikdan niya siya na napatungo sa iba, at siya'y nagsalita ng gayon ding paraan, at sinagot siya uli ng bayan na gaya ng una. At nang marinig ang mga salita na sinalita ni David, ay sinaysay nila sa harap ni Saul, at siya'y ipinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul, "Huwag mang lupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kanya, ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Filisteyong ito." At sinabi ni Saul kay David, "Hindi ka makaparoroon laban sa Filisteyong ito upang makipaglaban sa kanya, sapagkat ikaw ay isang bata, at siya isang lalaking mangdidigma mula sa kanyang pagkabata." At sinabi ni David kay Saul, "Ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa ng kanyang ama, at pagkapamaro ng isang leon, o isang oso, at kinukuha ang isang kordero sa kawan. Ay lumalabas akong hinahabol ko siya, at aking sinasaktan, at aking inililigtas sa kanyang bibig, at pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan, at aking sinasaktan, at aking pinapatay. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso, at ang Filisteyong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila, yamang kanyang hinahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay." At sinabi ni David, "Ang Panginoon na nagligtas sa akin sa mga pangamot ng leon, at sa pangamot ng oso, ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Filisteyong ito." At sinabi ni Saul kay David, "Yumaon ka, at ang Panginoon ay sa iyo." At sinandatahan ni Saul si David ng kanyang mga sandata, at kanyang inilagay ang isang turbanteng tanso sa kanyang ulo, at kanyang sinuutan siya ng isang baluti sa katawan. At ibinigkis ni David ang tibak niya sa kanyang sandata, at kanyang tinikmang yumaon, sapagkat hindi pa niya natitikman, at sinabi ni David kay Saul, "Hindi ako makayayaon na dala ko ang mga ito, sapagkat hindi ko pa natitikman," at pawang hinubad ni David sa kanya. At tinangnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay, at pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis, at isinilid sa supot na kanyang dala, sa makatuwid bagay sa kanyang supot pastor, at ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay, at siya'y lumapit sa Filisteo. At nagpatuloy ang Filisteo at lumapit kay David, at ang lalaki na may dala ng kalasag ay nangunguna sa kanya. At nang tumingin ang Filisteo, at makita si David, ay kanyang niwalan ng kabuluhan siya, sapagkat siya'y bata pa, at mapula ang pisngi, at may magandang baikas. At sinabi ng Filisteo kay David, "Ako ba ay aso, na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod?" At niliit ng Filisteo si David sa pamamagitan ng kanyang mga Diyos. At sinabi ng Filisteo kay David, "Halika, at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang." Nang magkagayoy sinabi ni David sa Filisteo, "Ikaw ay naparirito sa akin na may tibak, at may malaking sibat at may kalasag, ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay, at sasaktan kita, at pupugutin ko ang ulo mo, at ibibigay ko ang mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito, at sa mababangas na hayop sa lupa, upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. At upang maalaman ng buong kapisanang ito na hindi nigel iligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tibak o ng sibat, sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon, at ibibigay niya kayo sa aming kamay." At nangyari, nang bumangon ang Filisteo, at sumulong at lumapit upang salubungin si David, na si David ay nagmadali, at tumakbo sa dako ng kawal upang salubungin ang Filisteo. At isinuot ni David ang kanyang kamay sa kanyang supot, at kumuha roon ng isang bato, at inihilagpos, at tinamaan ang Filisteo sa kanyang noo, at ang bato ay bumaon sa kanyang noo, at nabuwal na pasobsob sa lupa. Sa gayoy nanag si David sa Filisteo sa pamamagitan ng isang panghilagpos at ng isang bato, at sinaktan ang Filisteo at pinatay niya siya, ngunit walang tibak sa kamay ni David. Nang magkagayoy tumakbo si David, at tinunggan ang Filisteo, at kinuha ang kanyang tibak, at binunot sa kanyang kaluban, at pinatay siya, at ipinagpugot ng kanyang ulo, at nang makita ng mga Filisteo na ang kanilang bayani ay patay na, sila'y tumakas.
At nagsibanggan ang mga lalaki ng Israel at ng Juda, at humiyaw at hinabol ang mga Filisteo hanggang sa Gath, at sa mga pintuang bayan ng Ekron, at ang mga sugatan sa mga Filisteo ay nabuwal sa daang patungo sa Saraim, hanggang sa Gath, at sa Ekron. At nagsibalik ang mga anak ni Israel sa paghabol sa mga Filisteo, at kanilang sinamsam ang kanilang kampamento. At kinuha ni David ang ulo ng Filisteo, at dinala sa Jerusalem, ngunit kanyang inilagay ang sandata niya sa kanyang tolda. At nang makita ni Saul si David na lumalabas laban sa Filisteo, kanyang sinabi kay Abner, na kapitan ng hukbo, Abner, kaninong anak ang batang ito? At sinabi ni Abner, buhay ang iyong kaluluwa, o hari, hindi ko masabi. At sinabi ng hari, yuzazain mo kung kaninong anak ang batang ito. At pagbalik ni David sa pagpatay sa Filisteo, kinuha siya ni Abner, at dinala siya sa harap ni Saul na dala ang ulo ng Filisteo sa kanyang kamay. At sinabi ni Saul sa kanya, kaninong anak ka, binata? At sumagot si David, ako'y anak ng iyong lingkod na si Isai na Bethlehemita.